sa aton ni may sa may station naton. Actually, supposedly they are scheduled for tomorrow, pero kay manti ari na malang di sila subong nga adlaw. So pag-aabi-abiho nato ng aton nga mga katapo for Operation Smile Philippines. Unahon taanay kay manti kilala tagid siya ang aton nga pinanagang sangguniang bayan member Dr. Cha Badon. Good morning, Doc. Hello, good morning. Oh, DJ Jen, yung na isang ilang audio, DJ Jen. Hello, Tion. Oh, ara na. Yes, the Ma'am So actually, Ininga project, of course, is headed by our mayor, Dennis Superficial, in cooperation with the Project Smile nga organization. Pero unfortunately, waay tilad si mayor kay may importante nga ginkatuan. So I'll be representing him para sa pagpatigayon sang sini nga proyekto para sa aton yung mga kabataan yung may special needs, especially those who are cleft palate and cleft lip, and later on as we go on siguro sa aton interview mas may baluan man naton more ang detalye sang sini nga proyekto, kung sano ini matabo sa diin kag kung paano. Ma'am Soy. Good morning sa tanan nga Santa Barbara noon, kag sa tanan nga taga-studio diri. Good morning. Okay, good morning kay Doc Cha. Kami miyara ka sa mga tupad dira, Doc Cha. So, lihog na lang guro. Introduce Sige. sa ila? I will allow them siguro, Ma'am Soy, para sila mismo ang magpakilala sang ila mga kaugalingon, mas manami gid. Let's start with our first doctor from Project Smile, si Doc Sayaw. Doc, pakilala tayo. Ako po sa mga nakikinig. Ako po si Dr. Armando Sayaw. Isa po akong pediatrician at ako po ang Regional Medical Officer for the Philippines ng Operation Smile Philippines. And of course, yung katabi natin, proud na local ng province of Iloilo. Senior ko po nung nasa College of Medicine, Doc. Good morning sa lahat po. Dr. Albacete, pediatrician po, nag-volunteer din for Operation Smile since 2019 po. Pero they were then working sa Palawan. So ngayon po, they're working for Iloilo City, tikay kita, tubo gid nga Ilonggo. So subong ginupdan naton sila diri liwat sa Iloilo para magtipon sa mga pasyente nga may mga cleft conditions. So ano maghambal kita nga may cleft conditions? So hindi lang siya cleft lip and palate, may ara man kita nga mga ma-encounter nga mga pasyente nga may facial cleft. So ina silang makita naton nga ang guya, ang ilang nga cleft lip kag palate gis aga diretso sa guya. So kung makita ninyo, ina siya ginatawag naton nga facial cleft. So tanan ginaimbitar namon subong tanan nga mga Ilonggo or diri nga mga sa Panay nga may ara sang mga kabataan or kakilala nga may mga cleft conditions nga sa maabot nga Septembre nga 15 to 21 may ara kita sang pagatigayunon nga libreng operasyon para sa mga pasyente nga may cleft conditions. So mahimo ninyo ina nga ma-text or matawag sa mga numbers nga i-post namon, subong diri may ihatag kami nga mga numbers kag i-post man sa inyo nga mga kabaranggayan nga mga tarpaulin. So i-contact ko nyo lang kay pwede namon kamo ma-register kag evaluate ninyo pasyente kung pwede sila sa patigayunon naton nga libreng operasyon. Thank you. Mangkot nang ko, ma'am. Mangkot nang ko, doktora. Ang mayara bila kita sa mga documents nga ipasa nila with regards nga kung ang alam mga dokumentong ipasa nila para makapa-opera sila. Wala naman po kailangan. So ang kailangan lang dalhin nila doon sa ospital, no, kung saan namin gagawin yung aming libreng operasyon sa Qualimed Hospital dito sa Iloilo. So dalhin lang nila yung kanilang mga bata. Wala rin pong edad, bata o matanda, pwede nilang dalhin, no. So wala kaming pinipiling edad. Pero syempre ang prioridad natin yung mga bata, no, kasi mga bata talaga yung binibigyan natin ng priority kasi sila yung pwedeng makapag-aral, no? Sila yung mga ayaw mag-aral dahil nabubuli sila sa school, mga kalaro, o nahihiya, ayaw lumabas ng bahay. So yun yung binibigyan natin ng priority para, alam niya, guminawa yung buhay nila, makapag-aral,
So hindi tayo namimili ng ooperahan natin. Pero ang priority mga bata. Wala pong requirements na kailangan. Hindi po kami nanghihingi ng PhilHealth. May PhilHealth o wala. Parehas lang po ang trato natin. Ooperahan natin sila ng libre. Dr. Sayo, ask ko lang po, meron mo bang limit number of patients? Or wala? Si Doktora. So far, ngayon po, lahat ng pwede po nating maparegister, iparegister po natin. Kasi may screening po tayo. Yung target is 100 for Iloilo. Pero, if we could screen patients na pwede pong maoperahan beyond 100, baka pwede naman po natin ma-accommodate. Kasi, during the operation days, dun pa rin natin malalaman kung sino talaga yung pwedeng maoperahan. Kasi yung iba, biglang nagkaubo, sipon, lagnat, baka pwede silang hindi maoperahan. So, as much as possible, we can register as many patients as possible sa ngayon po. So kung pwede po, iparegister nyo na po, baka kasi isa sila sa mga pwedeng maoperahan on the final days na po ng screening natin. And i-mention ko rin po na what's good about Operation Smile because it's a holistic approach of treating patients with cleft conditions. So hindi lang siya operation sa mga may cleft palate, lip, and facial cleft. Pwede po din siya kasing meron po tayo kasing speech therapy and then dental operation. So, kung may problema po sila sa ngipin nila, kasi nga 'di ba sa mga cleft patients, medyo hindi aligned yung mga ngipin nila, pwede po siyang maiayos. Then yung iba po, kasi nga yung ibang bata pa lang, naging cleft patients na sila. So hindi sila makapagsalita ng maayos. So if these patients will be operated, eventually they will be also enrolled into our speech therapies. May kasama po kasi mga speech therapists, tapos meron din po tayong mga dentists na kasama. So marami po tayong kasama sa operation na ito. Tama po yun. So dagdagan ko lang yung sinabi ni Doktora. Meron din po mga pagkakataon na hindi na po pwedeng operahan yung mga bata o yung mga pasyente. Meron pa rin tayong gagawin sa kanila maski hindi sila na-operahan. Yung sinabi ni Doktora speech, kung kinakailangan ayusin yung ngipin nila, no, naglalagay din kami ng obturator kung malalaki na yung mga bata, hindi na kayang operahan kasi kung malaki na. So nagagawan pa rin natin na remedyo na kung mga cleft palate sila, so ngongo na sila, nasanay na sila. So nababawasan yung pagkangongo nila kung nalagyan natin ng mga obturator. So hindi lang operasyon ang ino-offer namin sa madalit salita. Ang tawag namin kasi ngayon doon is comprehensive, no? Comprehensive care, no? Meron kaming nutrition. Kung mapapansin niyo, may mga bata tayo na may cleft condition na malnourished. Kasi hindi mapakain ng mga magulang, natatakot, nasasamid, nabibilaukan, o kaya pneumonia, pabalik-balik. So ginagamot na rin namin yan sa pamamagitan ng nutrition na treatment, no? Binibigyan na natin paano ang wastong nutrition para tumaba sila. So pag tumaba na, gumanda na ang timbang na nire-ready na natin silang opera. Meron din pong dentista na aayusin kung may deformity sa loob. Meron din pong speech. Meron din po kasi mga bata na hindi na pwedeng operahan. So nilagyan namin ng obturator yung kanilang alang-alang butas, tapos speech therapy na yun, speech therapy. Okay sir, ma'am, doktora, isingit ko lang ang katanungan kasi hindi ko alam yung salita na Tagalog nga po nga. Yung ngongo na. So, kamusta? Magamot natin yon. Pag early pa po sila maoperahan, pwede po. Pero meron po nga, sabi ni Doc, na kung late na po sila maidala sa atin po, nilalagyan na po ng obturator. Parang, ano na siya, lalagyan natin ng tapal yung butas. Tapos therapy para mabawasan yung para mabuo niya yung pananalita niya. Kasi 'di ba, sungaw siya, may tungod, may buho, 'di ba? So pag may obturator, pwede na siyang maka-form kahit papano ng exact words. So, kahit bagong silang, Doc? Ayun, maganda pong tanong 'yon kasi po ang inooperahan natin 6 na buwan pataas lang. Yun. So hindi tayo nag-opera ng below 6 months, pero ginagamot na. Ang unang ginagamot natin pag below 6 months sila, nutrition. Kasi yun ang magiging problema ng mga bagong panganak na bata na may bingot ba o ngongo ang tawag niyo rito sa o sungi, no? So pagka ganun kasi ang nagiging problema nila yung pagpapadede, pagpapakain. Kaya ayaw tumaba yung mga bata. Doon pa lang inuumpisa na namin silang gamutin.
tamang pagpapadede, pagpabigay ng gatas. Kung nahihirapan sila, nagbibigay kami ng mga special bottles na pwede nilang gamitin magpadede para tumaba yung mga bata kasi nagiging stumbling block kaya hindi sila maoperahan kasi payat sila, malnourished o kaya anemic. Lahat yan ang pinagsimulan yan dahil hindi mapadede ng wasto yung mga bata. Doc, ask lang po. Libre ang operasyon. Pero how about the dental operation, the speech therapy, medication? Libre po ba? Lahat po yon libre. Wow. Binibigay natin libre lahat. So, Kahit ang May gamot. gamot pa. Ayun, gamot. Oo, yun. May gamot Dami pa. na lang bit-bit na dala na mga gamot, gamit, kahit yung mga gamit sa operasyon. Opo. So, a holistic na approach po talaga siya na almost wala talagang gagastusin yung pasyente. Kahit yung pagstay nila sa hospital, habang naghahintay sila ng schedule nila for operation, yung bantay nilang kasama, hindi po nila pinapabayaan, mapapakain po sila talaga. Yeah, tama po. So, Kaya unlike po sa iba talaga- na sila yung maghanap ng accommodation nila, sa Operation Smile Philippines po, hindi po nila binibigyan ng problema yung pasyente at saka yung bantay habang naghihintay ng kanilang operasyon. So, Dok, nasabi mo kayo na yung quota ng Iloilo, 100. 100. So, meaning to say na bilog na rin size ito. Ganun, Panay. ganun din Panay kasi. area? Usually kasi 100 yung target. Oo. Pero if kayang-kaya naman po ng mga gamit or there's sometimes can go beyond 100. Depende po sa ma-enroll. Oo. Kasi we can enroll as many patients as possible. We can. Habang hindi pa naman nag-September 15. Kasi yung final screening natin is on September 15. Pero yung target na 100, buong probinsya ng Iloilo yon. Opo, and any nearby na provinces kung pwede. Oo. So, meaning to say na buong Region 6, dala na yung Isla ng Negros. Oo, pwede. Kung makapunta Kung lang naman. makakapunta po sila. Opo. Pero For yung pong screening. tinatarget natin na yon para sa buong Iloilo po. Mm. At saka yung lahat po ng barangay sa Iloilo, hindi lang po sa limitado sa Tsaka yung usual na dala naman nilang mga gamit at gamot, hindi lang yan pang 100 eh. Oo. lahat na po ng towns ng LA. Thank you. Doc, ask ko lang po, ilang months ba mag-heal after the surgery? Ilang months buwan daw bago mag-heal. mahilom? Yung kung lip po, sandali lang po yon. Hindi po tumatagal ng 3 buwan. Usually po, mga 1 linggo lang po, nakikita mo na, nagsisimula na maghilom. Basta dito po sa labas yung hiwa. Sa loob naman po, inaabot ng 3 hanggang 6 na buwan. Lalo na yung pagpapakain. Yun ang mahirap, yun ang challenge sa cleft palate kasi hindi kagad sila mapapakain ng solids. No? Dahan-dahan yan, puro liquids muna, liquids. Hanggang completely hilom na yung sugat, doon na sila napapakain. Pero lahat po sila, bigyan mo siguro ng mga 3 hanggang 6 na buwan, hilom na sila. For how many years na po ba yung Operation Smile na program na? Oh, yan. Ako na po sasagot yan. Ako po ay matagal ng volunteer. 16 na taon na ako sa Operation. Ang Operation Smile po ay 41 years na. Oo. Ang kagandahan po sa Operation Smile, masasabi natin, dito po sa Pilipinas nagsimula yun. Dito nagsimula ang Operation Smile 41 years ago sa Naga City, Bicol. Tapos kumalat na po siya. Now, ang Operation Smile po ay present sa 40 countries all over the world. At ang pinagmamalaki ng Operation Smile, dito nagsimula sa Pilipinas ang Operation Smile. Okay. So, in your 41 years, Doc, na curious lang. For this program, for the Operation Smile, meron ba kayong na-fail? Or lahat ba successful yung operation? Meron din naman po, hindi naman po tayo 100% laging successful, no? Malaking bagay din po kasi yung pakisama at kooperasyon ng mga magulang. Kasi meron po kaming habilin na sa lip madali, yung cleft lip madali lang yan, madaling bilinan yung mga magulang kung paano magpakain sa kanilang mga. Ang challenge po kasi yung cleft palate. Kasi yung cleft palate matagal po bago pwedeng pakainin ng solids. Yung mga ibang mga magulang po kasi hindi makaantay. Pinakakain kagad ng maaga. Pag pinakain mo ng maaga ang isang batang bagong opera ng cleft palate, yung butas sa ngalangalang, ngongo ang tawag niya. Bumubukas yung tahi. So yun po yung nakikita namin minsan,
babalik sa amin, siguro inoperahan namin o yung ibang mga grupo, babalik sa amin, butas ulit yung alangala. Yun yung mga nakikita namin. Kung hindi man infection yung sanhi, infection dahil kung ang bata ay malnourished, no, kulang sila sa sustansya, madaling bumukas yung sugat, kulang sa protina sa katawan, o kung hindi man maagang napakain yung bata. Doc, wala main office niyo po saan? Just in case po na meron silang mga katanungan or whatsoever, di Opo, ba? meron po. Ang opisina po namin nasa Makati, Manila, Metro Manila. Pero nandito po, no, meron kami mga kasama dito sa Operation Smile na mag-iikot ngayon po dito sa buong Iloilo. Magbabarangay per barangay sila ngayon hanggang Biyernes para magkalat ng mga ating mga poster at saka tarpaulin para may sa maaga. Siyempre, nagpapasalamat na rin kami sa radio station ng Santa Barbara at binigyan kami ng pagkakataon at sana maraming makakinig o makakuha ng magandang balita na ito para sa bayan ng Iloilo, lalo na sa Santa Barbara, na kami ay nandito para magbigay ng libreng operasyon. Pasalamat na rin sa bayan ng Santa Barbara sa pagkakataong binigay sa amin ngayon. Ask ko lang po, Doc. Curious lang talaga. Sige After po. the operation, sabi mo mag-heal siya in 7 days, di po ba? Or 7 days or more. Meron po ba tayong mga nag-survey, nag-assessment ba na pupunta sa mga bahay-bahay? Or, Ay, po. So, pag natapos po ang operasyon namin sa September 21, lahat po sila babalik 1 week after. Kung meron kaming inoperahan, kunyari 60 to 100, pagpalagay mo na, lahat po sila babalik sa a week after September 21 siguro. September 28 siguro yun, no? Check up. Check upin lahat na yon. Lahat ng inoperahan namin, meron silang post-op check up ang tawag natin. Tingnan, ang ganda ba ang hilom ng sugat? Wala ba komplikasyon? Hindi ba bumukas ang cleft palate surgery nila? Yung lip ba nila? Maganda hilom, walang infeksyon. Yung ganon. Pagkatapos po nun, 3 months and then 6 months. May bumabalik-balik po lagi. Kaya po kami, pinagmamalaki namin sa Operation Smile na kami po, pag inoperahan namin, binabalik-balikan namin. Thank you very much, Dr. Sayam. Doc Cha, may ara ka nga luyag nga ipalabot sa ato mga pinalangga, especially sa mga kabarangayan naton. Kaya man daw, wala pa man ako sa may nakita Andri sa aton nga daw sungi. May dyan kita? May sungi bala? May dyan bala? Madamo Madamo. kita kaso ng sungi, no. Ako nalipay gid, no, nga ginkatuan yung gid ang banwasang Santa Barbara. And ang akin lang gusto ipabot nga on behalf kang munisipyo ka Santa Barbara, headed by of course our Mayor Dennis Superficial and Vice Mayor Biloy Makino, kag kaupod man ang atong mga SB members, dako gid nga pagpasalamat, no. A big thanks sa inyong organisasyon sa isa ka tikang para mabuligan gid ang aton yung mga kabataan nga gakinahanglan sang operasyon. Damo kita mabatian nga iban hindi maoperahan because number 1, financial gid. And nakita naton nga gin-address nyo gid ang problema nga ni para matigayon man para sa tanan nga kabataan nga nagakinahanglan sang operasyon. Mensahe ko sa aton nga mga kasimanwa, no, kung kamo may kilala nga may problema sa bibig, sungi, cleft palate, cleft lip, cleft face, hindi nyo na padugayon or hindi nyo na pagbuyan ini nga oportunidad, tanan kita maagi man sa assessment mo. So, as much as possible, kung feeling nyo eligible ka mo sa operasyon nga ni, regardless kung ano nga edad, palista na lang gid kita para madala kita sa assessment kay ini dako nga oportunidad para sa aton nga banwa kag sa aton nga mga pumuluyo. Sa liwat, ang imbitasyon ko kag pagpasalamat sa Project Smile, halin gid sa amon tagipusoon diri sa Santa Barbara. Okay, thank you very much kay Doc Cha. Dr. Albacete? May dadagdag ka po ba? Dali lang, Ugyonsoy. May dagdag ko doon curious mo kung kanya mo. Kung matapos siyang operasyon, no? Tapos na. Si Doc, yung opisina sa Makati, saan pupunta ang mga tao na nakatapos na nagpa-opera dito sa Iloilo? Pareho kagina kang gin-mention ni Doc, may dyan nga taong nagabalik-balik
parang na i-check ang andang Sa operasyon. diin sa na May hospital. Qualimed. Okay. Okay. Thank you. So, ang sa tanan nga nagapamati subong sa mga kapareho ko nga Ilonggo, tani hindi niyo gid pag sayangon ini nga oportunidad. Kay kung nabuligan gani nila ang iban nga kabanwahanan, iban nga parte sa kalibutan, tanan nga gakinahanglan nga may cleft conditions, nga kita isayangon tani nga ari subong ang oportunidad sa aton. Kadamo sa mga kabataan ang ginabuli, kay tungod nga hindi sila ka-impon sa mga regular nga kabataan, kay kung tungod hindi sila kabalo maghambal sang pareho sang regular nga kabataan, madamo man sang hindi maayo sa ilang nga mga pneumonia kay pabalik-balik kay tungod sang ilang cleft conditions. Madamo sa ila sang hindi matagaan sang maayo nga oportunidad sa career Manila or sa school nila. So, tion na ini, habang libre siya, hindi tatani pagsayangon, let's make together an effort to bring perfect smiles to every child and to every person who needs it. Thank you. Doc, thank you very much. Dr. Sayaw, meron po ba kayong ibig iparating sa ating mga kababayan, especially dito po sa may Santa Barbara? So, siyempre, pasalamat muna tayo kay Mayor, no? Superficial, tsaka kay Councilor. Lahat po kami nagpapasalamat dahil sa pagkakataong binigay ng Iloilo, no, na kami ay po makabalik dito. Nagpunta na po kami rito several years ago. Diyan din po kami nag-opera sa Qualimed, no. Diyan din po kami mag-oopera ngayon. So inaayayahan natin lahat po nung kumikilala kayo, kapitbahay o nakita nyo lang sa kanto naglalakad at may pagkakataong makarating sila sa Qualimed sa September 15, pumunta sila sa Qualimed, no. Magbibigay kami ng libreng operasyon sa bingot at ngongo, no, sa Tagalog, bingot at ngongo, para sa mga bata, no. Ang target nga natin 100, kung kaya natin mag-opera ng ganong karami o less than that, kung maraming papasa o konting papasa, gagawin natin yon. Pagkatapos nilang operahan, sagutin ko lang yung tanong ni Kuya, ang follow-up nun after 1 week sa Qualimed Hospital din po ang follow-up nila, no. Hindi lang po surgery ang ibibigay ng Operation Smile. Nagbibigay din po kami ng dental sa mga kailangan ng dental na bingot at ngongo. Hindi yung dental lang talaga, no? Yung may problema sa dental na bingot at ngongo sila. So nagagawan din po namin ng paraan yon. Nagbibigay din po kami ng speech treatment o speech therapy kasama sa comprehensive care na binibigay ng Operation Smile. At ang pinaka-importante po na madalas nakikita namin sa mga bata, lalo na yung mga maliliit babies, nutrition, no, mga malnourished. So meron din po kaming nutrition program na pwede naming ibigay sa mga batang nangangailangan. So sa huli po, nagpapasalamat. Sana po, tama yung sinabi ni Dr. Ratcha, samantalahin natin yung pagkakataon, no? I think the last time we were here was before the pandemic pa, no? So ngayon na lang ulit kami nakabalik para naman po masilbihan natin, mas marami tayo masilbihan ng mga bata. Dok Cha, may dugang ka pa? May dugal lang ako pamangkot, Ma'am Soy, no? How about for those na already undergone operation pero parang may mali pa rin sa pagsasalita or they're not comfortable with the result ng kanilang naging operasyon? Are they also allowed to be eligible? Opo, tama po yun, Doc. Hindi po tayo, siyempre ang prioridad natin yung primary, yung hindi pa nagagawa, di ba? Yung bingot at ngongo talaga na mga bata. Pero ginagawa rin po natin yung mga nagawa na. Kasi sabi ko nga po kanina, meron din po pagkakataon kasi bumubukas yung tahi, no? Lalo na yung sa mga palate surgery, bumukas. So, pagbalik sa amin, bukas pa rin. So, pwede nating gawin ulit yon. Kaya lang po, as I mentioned, priority kasi yung una, yung hindi pa nagawa ng surgery. So, kung meron siyang kasabay na meron una at siya ay pangalawa, lagi po siyang pangalawa kesa do sa una. Pero ginagawa pa rin po na. Meron din po, ang tawag natin doon sa tanong mo, Doc, lip scar revision. Hindi maganda ang pagkaka-opera ng kanyang cleft lip. O kaya lumalaki na siya, pumapaling, may ngiwi. So, pwede rin po nating i-revise yung lip scar revision tawag. Inaayos din po na ang mga doktor po namin nag-opera, by the way, nakalimutan natin sabihin, are all plastic and reconstructive surgeons. So sila po ang gumagawa lahat niyan. Kaya
kayang-kaya talaga nilang ayusin o baguhin o pagandahin yung hindi magandang pagkaka-opera previously. At saka hindi po kami namimili. Whether kami ang gumawa ng previous surgery o hindi, pwede po silang pumunta sa amin. Thank you very much, Dr. Sayaw. And Dr. Albacete. And Doc Cha, thank you very much sa pag-upod man sa ila sa pagkatodere. And we're also very thankful that you have actually chosen Panay or Iloilo for the operations. Sabi ka ni Dr. Sayaw kanina, 7 years bago sila bumalik sa Iloilo. I think very long time already. So, can you please invite again, Doc Cha? We have the Doc Cha invite our kababayans. Sa liwat sa tanan nga Santa Barbaranhon kagti sa tanan nga Ilonggo kung inyo ini nga mabatian sinyales na ini nga dapat siguro pangitaon naton ang mga tawo nga may problema sa anda mga bibig, sa sungi, sa mga ngongo naton nga mga abyan, palista na kamo sa i-post naton nga poster diri sa Ugyon no station para ma-assess kamo kung mangin eligible kamo sa operasyon. Parehas ang ginhambal kagina sang aton duha ka doktor, si Dr. Sayo kag si Dr. Albacete, ini tanan mangin libre kag as much as possible gusto gid nila ihatag ang comfort una bes sa aton yung mga pasyente kag sa ikaduwa sa mga magabantay sang pasyente nga pag-aoperahan. Hindi ko na pagpadugayon pa sa madamo ginya salamat sa aton yung mga doctors kag sa Project Smile kag take nyo na ang ining opportunity. Okay, thank you very much, ma'am. Doctor, mayroon pa ba kayong gusto idagdag? Thank you gid sa inyong opportunity ginhatag subong samon kay I know nga hindi tanan nga tawo subong nakabalo about Operation Smile Philippines and the opportunity they're now giving to Ilonggos. So tani makalabot ini sa damo pa nga nagakinahanglan whether kakilala nyo manda tupad balay nyo, estudyante nyo, dako gid nga help ang mga maestra nga may mga estudyante nga may mga sungi or ngongo, pwede gid nila ma-refer ang mga estudyante nila sa aton para hindi sila maging object of bullying in school also. So, madamo gid nga salamat sa inyong oportunidad nga ginhatag samon. Salamat man kay Mayor Superficial kag sa buong LGU ng Santa Barbara. Dr. Cha Badon, thank you so much. So, thank you gid sa liwat and God bless everyone. Dr. Sayo, mayroon ba kayong mensahe? Yun lang nga po. Sana marami tayo masilbihan, no? Sana maraming marating tong aming panawagan. Thank you sa inyong istasyon at sa pagkakataon. Sana maraming tayong makuhang mga pasyente para ma-maximize naman yung pagkakataon na nandito kami. Salamat po. Okay, thank you very much. Libing operasyon para sa may mga bingot at ngongo. And that will be on September 15 to 21. May screening sanda. September 15. So, inviting everyone nga may mga problema sa mga parents naton and mga teachers naton. Basta mga estudyante nyo man nga may ara sa mga problema pareho sini. Thank you very much, Project Smile Organization. Thank you very much. Doctors, thank you. Dr. Armando Saya, Regional Medical Officer. Rose Remoto Patient Coordinator, Pamela Rose Gabatiga, Senior Program Coordinator, Albaid Biomed Unit Head, kag suman kay Dr. Francis Luis Albacete, pediatrician naton. And thank you very much nga diligid kamo sa may Iloilo. Magkapatigayon sa inyo nga Operation Smile Philippines. So, ipasa ko na ang mikropono sa aton actually nga regular anchor for Ogyon Nanay Kun Uddo, Ogyon Ray Shudina. Take it away! Giyaran! Ogyon Nanay Kun Udto, programa nga magatalakay sa mainit ka nagabaning asong nga isyo. Mga balita nga pwede lang kay ukon ipangyapis sa inyo panghingot. Diyalang mabatian, las 12 sa auto, tugtog na una sa hapon. Ogyon Nanay Kun Udto.
palangga, no? Batian si Engineer Noel Aspi, ang ating municipal engineer. Angat sa mga development, ka mga ongoing project di nga ginaubratad. Para mamanaan makaatan tagparamati sa bilog nga Santa Barbara. Kung ano rin ang nagakatabo ka mga ongoing project, no? So na hinambitan ta ang anak tuya sa southern part ang Super Mega Health Center di ginhawanan to. So ipadalom ro sa bidding. So kung ipadalom sa Bids and Awards Committee o kung BAC. Diyan ka naman determinar kung sino ang kontraktor mong daog. Kag antes ang operation ka structural building tuya sa Barangay Tagsing, Santa Barbara, Iloilo. So, amuran, no? Angan-anganon ta lang. So ang atin nga ginalantaw nga ginaangan-angan man nga umpisahan diyan mismo man sa Central Elementary School ang ginatawag ta nga track oval ang ginadalaganan bala ka mga kabataan kung gahampang ka runner ka mga 100 meter dash, 500 meter dash. Iban pa nga event, no? So, may budget rin. Ready to bidding naman. So, nalilian ang budget sa oval lang gida. Sa track oval nga dyan sa Tunga. Ka playground, ka Central Elementary School. Nakakantidad de 52 milyones. Kamu paran, no? Itira ka proyektor dyan ang sa sentral lang, ha? May duha para dyan ka tennis court, no? Isa ka stadium, isa ka swimming pool, kag ikalima ang track oval. Kamor dyan ang proyekto. Ongoing doon ang iban dyan. Ang iba gina-undergo pa. Pero dyan matupa ang oval o kung track oval nga dyan. Nga ginahampangan ka kabataan ta kung runner ikaw bla. So mo dia, no? Makita nyo rin kung ginaobra kay may landscaping anay unahon rin. Landscape anay para maplastar timayad sa palibot ka oval. So amuran, no? Tuwangan ta dyan sa sunod nga saruman. Kay ibot na arman oras ta, burubay mag-abot rin si John Jason Piamonte. Sana programa Remember When program. So sa mga listeners ta sa abroad, no? Tinabatian nyo naman to ang interview naman. O po kay John Suela Cordero. Ang Operation Smile Philippines. Di kung may mga parente kung sa Santa Barbara nga may mga diferensya sa baba na kag sa panghambal na kung pangakag sungi, tawagin nyo ang inyong mga parintig kag pagtunon kaya sa kuana aja ka sa opisina katan mayor o kung dyan sa atin rural health unit o kung kay Doc Cha Badon ang atin nga doktor nga konsyal.
Ay maakomodar gi mo kaya white bayad ja. Nangimuon ka mga listeners taga Santa Barbara nga sa abroad. May mga pinablos ka mo, pakaisa ka mo nga may diferensya na nga panghambal o kung sungi. Kag pa nga digyan nag-star sa Santa Barbara. Tawagin nyo. Ha? Una batian nyo to kay na kag nakita nyo sa Facebook ka Santa Barbara og yun page. Kamuran, no? Sa tindata, no? Nagapamati dyan, no? Sa mga tricycle driver, sa mga barangay kapitan, barangay konsyal, pumuluyo ka banwa ka Santa Barbara, nga kapins 10,000. Ka mga pumuluyo, no? So, ingabot kita ka dyan, no? Kay libre dyan. I think kung magpa-opera ka dyan, may gastuhon ka kung sa mga private. So may oportunidad, dapat temprano pa, no? Para nga kung temprano ka pa kapalista, so matauhay, no? Madali ang pagplastar mo to kung mag-abot ron ang pizza 15 astad sa pizza 21 ka Septembre. Ano dyan, no? Kay Ma'am Karen dyan sa tinda. Asawa ni Sir John Parol, ano? Bligya, bugas dyan, no? Dyan sa tubang na karan ng 888 Rice Trading Center man. Ginatipan man ni Nunoy dyan. Kaya sa Bangga Dama ang 888 Rice Trading Center man. Ginatipan ton Dudoy, ha? Kaya 888 American branded clothes, no? Diyan sa Roosevelt, no? Bisitahin nyo na dyan. Kaya parimutok sa highway, ha? Pero standby ka, bro, bay. Kasi makaabot si Ogjon Jason Pimente. Pamatiin ang mga matamis kag mahapdi nga bahanan. Ngay gadulot kaninyo ni Ogyon Jason Piamonte. So, muda, no? So, sa liwat, no? Sa tanan-tanan. Reminder gani, no? Ang atin nga local government unit ka Santa Barbara magapatigayon ka civil mass wedding sa Marso 6. Sa Marso 6, no? Pwede pang listahan ay gi, ha? Partikular guro sa mga nakalibin rabla. So ang pagpatigayon ka mass civil wedding iga patigayonon ka dyan kag pangunahan kung mag-officiate ka sa inyo nga seremonya kakasal si Honorable Mayor Doc Dennis Superficial MD, no? MD, no? So sa Marso sa Isrija alas 9 man sa aga. Amuran, no? So, sa ngaran lang ka local government unit Kabanwa ka Santa Barbara ang ginapanguluhan ni Mayor Doc Dennis Superficial. Sa kay Vice Mayor Biloy Makino kag sa tanan nga konsyales Kabanwa. Ang koraydan kauswagan kag katinaran Kabanwa. Naga-ugyon tanan sanda. Sangaran ng Common Station Manager Buboy Socolito Jr. Sa Technical Department, Ogyon Genesis, Ogyon Rodel Ardael. Of course, Ogyon Mitch, no? Matauhay kang masanag kita sa kay Ogyon Rudy Vicentino to. Kag sa broadcast, sa gyapon Ogyon Larry Datros, Ogyon Jason Piamonte, Ogyon Suela Cordero, Ogyon Bimbim Sampil, kag sa newsroom, Ogyon Alaysa Cordero. Sa gyapon og yung ratio din na mayadayan ng hapon. God bless Pilipinas. Every time I turn my